Okay, so magandang gabi sa atin pong lahat at magandang isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang mga bansa na ito ay inaabot po ng tinig na ito. So muli po ay tayo po ay magsama-sama upang patuloy po natin na buksan ang ating mga kaisipan upang patuloy na maunawaan po natin bawat mga katotohanan na ito ay nais ng Diyos na magkaroon po ng kaunawaan sa bawat mga tao at tayo pong lahat ay magsilbing magiging liwanag sa katotohanan. Kaya po sa oras na ito ay muli pong dalhin ang ating mga kaisipan sa lampas ng ating pong mga limitasyon at hayaan natin na ang katotohanan ang siyang patuloy na mangibabaw sa ating mga buhay at mapawi at mapalitan ng lahat ng mga kaalaman, karunungan sa daigdig na ito at tayo po ay magsilbing ilaw at asin sa mundong ito. Hindi lamang sa mga salita na ito ipapahayag, higit sa lahat yung buhay na ito ay nagkaroon po ng transformation dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya po sa oras na ito ay buksan po natin ang ating mga ang ating Biblia mula po doon sa Hebrew chapter 9. Verse 11 hanggang 16. King James Version. But Christ being come a high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctified to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgression that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Otherwise it is of no strength at all, while the testator liveth. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood, for when Moses has spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and the goats, with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people.
Father, thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, na alisin lahat ng mga tabing na nakatakip nito, Panginoon, mga katotohanan nasa likuran ng kasulatan, Panginoon. I pray na ito, Diyos, ay hindi lamang dumating sa aming pandinig o kaalaman, bagkus ito po, Panginoon, ang siyang patuloy, Panginoon, Lord God, na maidamit sa bawat isa sa amin. Kasuutan, Panginoon, na ito, Diyos, ay magliliwanag sa amin, Panginoon, na ito ay magsilbing liwanag sa lahat ng mga tao, na ito'y makakakita at makakasaksi sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, and I pray ng lahat ng katotohanan, Lord, ay magkaroon po that great manifestation to each and everyone's life. At I pray, Lord, ng lahat ng ito ay magkaroon ng kaganapan sa bawat buhay ng lahat ng tao sa buong mundo. Salamat, even the presence of all your heavenly hosts, at patuloy na kami ay malaya to enter into your holy presence all day long. Thank you so much, O God, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hinggil po sa the New Testament reality. So, ang katotohanan hinggil po sa bagong tipan. So, ang Biblia po ay makita natin ay nahati po ng dalawang segment, the Old Testament and the New Testament. At makikita po natin na ano ba itong Old Testament and the New Testament. Kung sa Biblia mo titingnan ay ang New Testament nakalagay ay doon po sa kay Matthew, Mark, nagumpisa kay Matthew, Mark, Luke, and John. Pero kung titingnan po natin ang New Testament ay ito ay nag-umpisa noong pumunta ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary at bumulwak ang kanyang dugo. Doon po nag-umpisa ng bagong tipan. So yung andito ang Panginoong Hesus bilang tao ay still nasa ilalim siya ng lumang tipan or under the righteousness of the law. Dahil Romans chapter 10 sinasabi po that Christ is the end of the law. So, dito ay makikita po natin na yung Old Testament ay ito po yung scripture. Kaya dalawang segment. And the New Testament, it is the gospel of Christ. Kaya po, magkaiba po yung yung pong scripture and gospel of Christ. Dahil yung scripture ay ito po ay nababasa. Nakikita po doon sa banal na kasulatan, lahat na kasulatan dito, kapag ito ay binasa mo at hanggang sa kaisipan at inunawa mo, scripture po ang tawag doon. Kaya nga, doon sa New Testament ay ito po yung gospel dahil yung pong katotohanan na binabanggit po ng Scripture ay nagkakaroon po ng manifestasyon sa bawat buhay ng lahat ng mga tao. Kaya po yung Scripture, ay yung pong gospel, ay ito po ay buhay na katotohanan na ito ay masasaksihan sa bawat mga tao na nagsasalita nito. Kaya dito po makikita po natin na itong nung dumating po ang lumang tipan, ay kaya po dumating itong bagong tipan dahil po sinasabi ng banal na kasulatan na nagkasala, nagkaroon po ng transgression ang bayan ng Diyos. Kaya po napabilang na noong pong after, inuulit ko ng Malakay, Propeta Malakay, ay tumigil na pong mangusap, magsalita ang Panginoon Diyos sa kanyang bayan, maging ang mga propetas. So mga 400 years na kinakailangan maghintay ang kanyang bayan at ang buong mundo yung pagdating, kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kaya makikita po natin doon sa Book of Revelation, chapter 1, nang sabi ng Panginoong Hesus that I am the Alpha and the Omega, the Alpha and the Omega, ako ang umpisa, the beginning and the end.
So, ibig kong sabihin, na nung nagkasala na ang bayan ng Diyos, ang buong mundo na, sabi ng Romans chapter 5, na wala nang matuwid. Even in chapter 3, wala nang matuwid. Dahil lahat na ay nagkasala at hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin na kahit na anong gagawin na ng tao sa panalangin, sa pagtawag, sa Kanya ay wala na po dahil nahulog na ang lahat, ang buong mundo sa kamay ni Satan. Bilang siya po ay nakakonquer sa buong mundo, gaya ang sinabi po ng Revelation, nang sabi doon na the whole world is the habitation of devils. So dito na po naghari ang kadiliman. Kaya dito, noong dumating ang Panginoong Hesus, yung kanyang kapanganakan, at siya po ay lumaki, dito po niya ipinahayag na ang sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Ibig pong sabihin, ito na, yung babago sa lahat, umpisa ng pagbabago ng lahat ng mga bagay sa daigdig nito sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya po, kailangan mapag-alaman po natin dahil sa dinabi-dami po ng mga tumatayo ng mga tagapagturo, nag-aaral ng banal na kasulatan, at ipinapahayag nila na sila po ay mga lingkod ng buhay na Diyos, pero kung titingnan po natin ay hindi po dahil yung larawan ng bagong tipan ay hindi po nagkakaroon ng katuparan sa lahat, sa bawat mga tao, kundi natatakpan po yung katuparan ng bagong tipan, yung katotohanan nito sa pamamagitan ng mga turo na galing po sa tradisyon mula pa sa mga Pharisees. Kaya hindi po nakikita, hindi po nasisilayan, kundi ang mga tao ay nagtuturo lamang ayon doon sa kanilang pangunawa at yung karunungan. Kaya po, ang nangyayari lamang, ang nababago ay ang moral discipline. Kaisipan lamang po. Pero yung buhay ay hindi pa po nagkaroon ng transformation. Dahil kapag makikita po natin na nung sinabi ng Panginoon, I am the Alpha and the Omega, yung pagpunta na in the cross of Calvary at nung namatay siya at siya'y umakyat sa langit, nabuhay at umakyat sa langit at nung bumaba siya, bilang si Kristo, the Son of the Living God, that was the beginning of the gospel of Christ. Although sinasabi ng Book of Mark, nang sabi po niya na Mark chapter 1, this is the beginning of the gospel of Jesus Christ. Kasi siya po yung nagsalarawan. Pero sa buong mundo, after na pumunta doon sa cross, ay ito'y na-delegate na po niya sa mga kanyang mga disipulos o mga apostoles na ito ay kanila pong ipinalaganap sa buong mundo, kaya lamang hindi po nakita ng maraming tao dahil nangibabaw po yung karunungan ng tao, yung tradisyon nangibabaw. Kaya po natakpan dahil ang katotohanan kasi hindi basta-basta ito kapag dumating ay kaagad na mangyayari sa buhay ng tao, hindi po, kundi mangyayari lamang sa buhay ng bawat mga tao ayon doon sa kanilang malayang pagpapasakop at pagpapasailalim doon sa katotohanan hinggil sa bagong tipan. So, yung bagong tipan, ito po ay yung kapanganakan ng Iglesia, the living church. Na ito yung babago sa lahat ng kasaysayan ng lahat ng mga nilalang mula nung umpisa hanggang sa panahon na ito ay dumating ang Panginoong Hesus na pumunta in the cross of Calvary. Ito po yung kapanganakan ng Iglesia. Na yun yung katuparan ng sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 16,
Na ang sabi po niya, upon this rock I will build my church. So, ano ba itong church? Ito po yung larawan ng bagong tipan. Dahil yung church ay ito po yung pagsama-sama ng lahat ng mga uri ng tao. No? Hudyo man, Gentile man, American na puti, American na itim, anumang uring race, as long as ng lahat ng mga tao na ito'y nakakilala sa Panginoong Hesus at sumuko sa Kanya at nakakilala, ay dito na po papasok sa tunay na larawan ng bagong tipan, being a church, a living church. So ano ba itong church? Nung binanggit ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 16, bago niya binanggit, di ba nagtanong ulitin ko, nagtanong sa kanyang mga disipulos, kung sinabi niya, tinanong niya, ano ang sinasabi, ano ang masasabi yung mga tao hinggil sa anak ng tao? Di ba, may nagsabi sa kanila na, yung mga iba, sinabi nila na ikaw daw si Jeremiah. Pero yung mga iba, ikaw si John the Baptist. At yung mga iba sabi, ikaw daw ikaw ay isang propeta. So, kung titingnan po natin, nang kanilang binabanggit, hinggil sa Panginoong Hesus, ay hindi po akma. Dahil nung tinanong ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulos, sabi niya, kayo, anong masasabi niyo hinggil sa akin? At ang sabi po ni Pedro, ikaw si Kristo, anak ng buhay na Diyos. Kaya sumagot ang Panginoong Hesus, nang sabi niya, mapalad ka Pedro, Simon Barjona, dahil hindi ito na ipahayag sa iyo sa magitan ng laman at dugo, kundi ito ay ipinahayag ng aking Ama mula sa langit. Kaya upon this rock I will build my church. So ibig kong sabihin na dito po, hinggil sa kalangitan, hinggil sa katotohanan, dito po ay sinabi ng Panginoong Hesus, yung pong pagtatatag na ng kanyang iglesia, nung meron ng tao na ito ay nagpapahayag sa isang bagay na hindi po galing sa turo ng tao. Kaya makikita ninyo napakalaking diferensya. Parehas na tinanong ng Panginoon sila kung ano ang masasabi nila yung mga tao na aralan ng mga Paraseyo at yung kanyang mga disipulos na ito ay sumasama sa kanya. Na malaki ang naging diferensya dahil yung sinasagot ng mga tao na ito ay aralan ng mga Paraseyo at ang mga Paraseyo, they are perfect teacher of the law. Kaya malaking diferensya dahil yung kanilang kaalaman kasi tinuturo about Panginoong Hesus, the Messiah. Kaya nga sinabi ng Panginoon in John chapter 5 verse 39 and 40, ulitin ko, nang sabi niya na sinasaliksik ninyo ang kasulatan, sabi niya, dahil dito naniniwala kayo na meron kayong buhay na walang hanggan. At totoo dahil ito ang nagpapatunay sa akin, testify of me. Verse 40 ng John chapter 5, pero di naman kayo pupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Ibig kong sabihin na ang buong mundo nakita po ang scripture, nababasa, pinag-aaralan. Pero sabi ng Panginoong Hesus, nabasa niyo, nakikita ninyo, pero di naman kayo pumupunta sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Dahil doon sa nababasa ninyo, sabi ng Panginoon, dito ay sinasabi ninyo na kilala ninyo ako. Pero kung hindi nyo sana sinabi na kilala nyo ako, makikilala nyo ako. Pero dahil sinabi nyo na kilala nyo ako, di na ninyo ako makikilala. Yun yung problema. Yun yung nangyari na naging bulag ang lahat ng mga tao na ito ay nagkaroon ng turo mula doon sa kasulatan.
Dahil hindi nila sinanap yung nabuhay na Diyos galing sa kalangitan, na ito ay umpisa umpisa ng bagong panimula ng buhay. Ito na yung church, na yung bagong tipan. Ito yung sinasabi ko na the dispensation of grace. At yung church, lahat ng mga sumusuko sa buhay na Kristo, ay ito yung tinutukoy na buhay na iglesia. Hindi po yung nagtuturo sa scripture. Hindi po yung nagtuturo ng Biblia lamang yung kasulatan, kundi yung mga nagpapakilala sa buhay na Diyos. Tandaan po ninyo na yung church ay dito po nagkaroon ng katuparan, yung pangako ng Diyos kay Abraham na yung kanyang binhi ay ito ay ipapanganak in the city of David, which is Bethlehem, upang siya yung magsasakatuparan sa pangako na ito ay madadala yung Spirit of Promise sa lahat ng mga tao. Una, sa kanyang mga bayan, sa mga Hudyo. Pangalawa, sa ating mga Gentiles. Kaya makikita po na yung church na sinasabi, ito po yung bagong larawan ng buhay o kasaysayan ng tao sa mundong ito. Pagka sinabing you are the church, bagong kasaysayan na yung buhay mo, hindi na po katulad sa mundong ito. Bakit? Dahil ang church na sinasabi ng Panginoon that upon this rock I will build my church, ay ito yung mga tao nagkaroon ng katuparan, kaganapan, manifestation of the Spirit of Promise. Kaya kung nagkaroon po ng katuparan, the Spirit of Promise, 100% na lahat ng mga binabanggit ng tao, ng mga taong ito, hinggil sa mystery in the kingdom, 100% ito po ay totoo. Kaya nga tiningnan ng Panginoon nung hindi pa siya pumunta in the cross, kung ano ang kaalaman ng tao, gaano ba yung kanilang pag-aaral hinggil doon sa mga scripture, na although sinabi ng Panginoon na ito'y sinasaliksik ninyo, sabi, ay dito nagtetestify sa akin, pero sabi niya, hindi naman kayo pupunta sa akin. Na nung nabasa yun, kaya makikita ninyo, ang dami-dami pong gustong maglingkod, kung saan-saan pumapasok na Bible school, mga Hebrew, Bible, pinag-aaralan lahat para ito ay susundin. Mga kapatid, ito ay bahagi ng mga tradisyon na ito ay bubulag sa lahat ng mga tao. Dahil kung tayo po, bagamat nakita at nabasa natin from Genesis to Revelation, hindi tayo nanatili gaya ng sinasabi ni Pablo na noong wala pa yung pananampalataya sa atin, still about to come, sabi niya, we are under the law. We are still under the law. Sabi niya, but the law is our schoolmaster to bring us to Christ. But after that faith came, we are no longer under the law. Dahil nung dumating ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay to enthrone Himself in our mortal being, that was the beginning of doon sa sinabi ng Panginoon that I am the Alpha and the Omega. Siya po yung umpisa ng ating panimula ng buhay hanggang sa dulo,
hanggang sa eternity. At yun yung tinatawag na church. Kaya makikita nyo bago dumating yung pong hangganan, anong sabi ng Panginoon, Matthew chapter 24, na sinasabi niya doon, dahil hindi nauunawaan ng tao hinggil doon sa pagdating ng Panginoong Yesus, magkakaroon po ng mga hindi pagkakaunawaan. Betrayal, hatred, magkakaroon po. Bakit? Dahil ang mangyayari, makikita po ninyo na yung bagong tipan ay dumating upang maisaayos sana ang buhay ng lahat ng mga tao. At bawat panalangin na ito ay itinataas hinggil sa buong mundo o sa ating mga bansa, ay na maririnig ng Diyos at may dahilan sa ng Diyos upang ito ay ayusin at pakinggan ang hinaing ng mga tao. Kaya lamang ang problema, yun sabi ng Panginoon na ituturo yung scripture. Pero itong mga nag-aaral, hindi kasi pumunta sa Panginoong Yesus. Hindi nila hinanap yung buhay na Kristo. Kaya magkikita po ninyo, maaaring sabihin natin, Pastor, ang dami-daming signs and wonders na nangyayari. There is a revival. Diba? The Holy Spirit strike again. Bakit? Kasi may iyakan doon sa loob. Meron pong mga bagay na nangyayari. Una pa man ay sinabi na ng Panginoon sa kanyang bayan at ito'y binalaan niya sila. Na anong sabi ng Panginoon sa kanila? Mag-ingat kayo sa mga false Christ and false prophet. Ano ba yung mga false prophet? Marami akong na-encounter na nung nanggaling kami doon sa Visayas at hindi po tinanggap yung katotohanan, ang mga nagsasabi, mga kapilya o mga church organization, Christian organizations, ay nung nakalis kami, tumawag sila ng magre-revival sa kanila, na ito daw ay isang propeta. At ang nasabi yung propeta, nang sabi daw niya, na kung saan kayo nakakilala sa Panginoong Yesus, kung saan kayo organisasyon nandoon, ay huwag kayong aalis, doon, manatili na kayo doon. Mga kapatid, hindi po propeta ang tawag doon, hindi po propeta ng Diyos, kundi propeta po ni Satanas. Bakit kanyo? Dahil ang tunay na layunin ng Diyos, kung bakit siya pumunta, upang sagipin lahat ng mga tao at dalhin niya lahat na maging isa para sa Kanya. Ito yung church na tinatawag. Pagka ginawang maging isa, ibig sabihin na nagkaroon po ng manifestasyon, the great manifestation of the promise of ng Diyos kay Abraham, which is the spirit of promise to manifest to each and everyone's life. Dahil kapag dito'y nagkaroon ng manifestasyon, ito na po yung katuparan na sinabi ng Panginoong Hesus bago pumunta doon sa cross, na sinabi niya sa kanyang bayan, huwag kayong mabahala. Dahil, sabi niya, I pray the Father to send another comforter unto you to abide in you forever. Hindi niya sinabi na aalis ako at maghanap kayo ng mga Bible school o sino pa man na magtuturo sa inyo hinggil sa katotohanan sa langit. Pero sabi niya, maghintay kayo. Dahil darating sa inyo, sabi niya, even the Spirit of Truth ng mundo ay hindi siya tinanggap dahil hindi siya kilala at hindi siya alam. Di nila nakita. Pero kayo, sabi ng Panginoon, makikilala niyo siya dahil mananahan sa inyo. Kaya yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 32, nang sabi niya, if you continue with my word, truly you are my disciples. And you shall know the truth, and the truth shall set you free.
Dalawang meaning doon yung kasi you shall know the truth. Pagka sinabing no sa Tagalog, ang meaning po doon, it's either na alam o kilala. Pagka ginamit mo yung word na alam, it is always addressed to what it is written. Na ito'y nabasa. Kaya ang buong mundo nalaman nila hinggil sa Panginoong Hesus. Pero when it comes doon sa yung no, gamitin mo yung word na makikilala mo ang katotohanan, ang totoo. Yung makikilala, it is addressed to a person.10 sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan na maghintay kayo doon sa upper room. Sabi niya, 10 days before the day of Pentecost, na nung umakyat na siya sa langit, ang sabi niya, maghintay kayo. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ang sabi niya, you shall be witnesses unto me. So bakit unto me? Kasi yung pagbaba ng Panginoong Hesus at pagpasok niya sa kanilang mga buhay, yung kanyang mga apostoles at mga disipulos ay sila na yung magiging buhay na ebanghelyo ni Kristo. Sila na yung gospel of Christ. Bakit? Dahil hindi na sabi ng Biblia na hindi na po sa kasulatan o naiukit sa bato ang mga batas na dadalhin ng Panginoon, kundi ang dadalhin niya ay yung salita o epistles na nakaukit na sa puso. At maraming hindi nakakaalam hinggil sa puso. Dahil nung wala tayo sa Panginoon, pagka sinabing puso, ay ito ay spirit. Kaya yung naging puso natin ay mga puso nandito sa daigdig, the spirit of this world. Kasi umalis po yung espiritu ng Diyos noong nagkasala ng ating bayan, ang ating ninuno. Kaya yung puso, ito parating na. Sa pagpasok ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay, to enthrone Himself in our mortal being His tabernacle, dito na po niya dadalhin sa atin. That the grace of God, which is the Holy Ghost, na ito ay idadamit niya sa atin para makumpleto yung ating pagkatao, spirit, soul, and body, na ito yung mag-testify that we are now the living church of Christ. Dahil hindi na tayo nagsasalita kung ano yung nalalaman natin at naririnig natin sa mga turo ng mga tao, kundi tayo nagsasalita ayon doon sa mga tinig na ito ay darating sa atin. Dahil once you are the church, yung ating pong kaisipan ay mapapasailalim sa pamumuno ng the Holy Ghost or the law of the Spirit upang siya yung magdala sa atin. Yun po yung church. Ito po yung katotohanan sa bagong tipan. Na ang bagong tipan ay dito ay ipapanganak the real church of the living God. Dito po ipapanganak. So, ibig pong sabihin, na pagka-church, ito yung nakakalugod. At dito po, nakikita ang Diyos, yung kanyang kaluwalhatian. Ibig pong sabihin, gaya ng sinabi ko, once you are the church, kasi makikita po ninyo dahil sa turo ng tao, ang mga tao, ang kanilang tinitingnan na church, kung nasa labas sila ng kapilya, ay yung kapilya. Ang church na sinasabi nila.
Kung hindi, mag-uusap-usap sila. Anong church kayo? Church kami ng JIL. Kayo, church kami ng Baptist. Pero magkakapatid tayo. Mali po yun. Paano kayo magkakapatid? Iba't iba ang panukala, iba't iba ang pangunawa. Maaaring magpipinsan, okay pa. Second cousin, third cousin, fourth cousin, pero magkakapatid. Hindi po dahil hindi iisang espiritu ang siyang kumikilos, kundi mga espiritu pa rin ng mundong ito motivated by the works of darkness. So makikita po natin na ang church ay yung pong nagkaroon ng manifestasyon na katanggap the spirit of promise. Na yun yung sinabi ng Panginoong Jesus in John chapter 14, na ang sabi niya, na kapag dumating sa kanyang mga bayan, at sa lahat ng mga tao, He will convict or reprove the world of sin. Kaya makikita po ninyo na yung sinabi ni Pablo in Romans chapter 3, nang sabi niya, verse 19, now we know that what things soever the law says, it says to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. So ibig sabihin na lahat dapat titigil hinggil doon sa scripture. No po. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So, ibig pong sabihin, kinakailangan titigil ang bawat mga bibig hinggil po sa pagtuturo, pagbanggit, hinggil doon sa batas na dito nagkasala ang kanyang bayan. Na ang sabi, upang lahat ng buong mundo ay magiging guilty before God. Bakit guilty? Kasi once na nagkaroon ng katuparan, natanggap natin the spirit of promise, na ito po yung mag-reproof o mag-convict sa bawat mga nakatanggap hinggil sa buhay na nakagisnan natin sa mundo, which is the world of sin, makukonvict ka. Kaya meron kang kalayaan na magdesisyon, na sumuko na sa Panginoong Hesus because malalaman mo kung anong uri ng buhay yung nakagisnan natin sa mundong ito. May conviction na eh. Kaya nga doon sa korte, pagka humarap ka sa korte, anong sasabihin? Sasabihin, ito yung ginawa mo, ito yung kasalanan mo. Di ba ang Panginoong Hesus pumunta dahil ang buong mundo ay nagkasala. Ito yung kasalanan mo. Ikaw ba ay guilty? Pagka sinabi mo, not guilty, ibig sabihin, maraming proseso para ikaw ay litisin. Pero kung ikaw ay guilty, nanduroon na talagang igagawad na sa iyo yung penalty. At ang penalty ni Jesus kapag sinabing guilty ka na ay upang tanggapin mo ang buhay na babago sa iyong kasaysayan na mula nung ipanganak ka hanggang sa matagpuan mo the risen Christ. Hindi doon sa Biblia lang, kundi matagpuan mo the risen Christ. Dahil lahat itong New Testament, ang sabi ng Panginoon, hindi turo ng tao, but it is the demonstration of Spirit and power. Na yung sabi niya, doon sa John chapter 14, that the Spirit, the Comforter, which is the Spirit, the Holy Ghost, shall teach you all things,
and put to remembrance everything that I have spoken unto you. And verse 6, chapter 16, and He will guide you into all truth. So yun po yung katotohanan sa bagong tipan, na hindi na po sa karunungan o kaunawaan ng tao na tayo ay maglakbay sa daigdig na ito, na taglay-taglay sasabihin natin na salamat Panginoon dahil kami ay yung iniibig, kami ay ganito. Hindi po, kundi darating yung magdadala sa atin ng katotohanan. Hindi po yung turo ng tao, kundi siya na po yung magdadala sa atin. Kaya nga sinasabi na that is the Holy Ghost, which is the grace of God. Dahil ito na po yung pagpasok niya sa atin, buhay, dadalhin niya sa atin yung katotohanan, which is the word of faith. Kaya ang tunay na iglesia ay hindi po yung nakabasa ng Biblia, may pananampalataya ka na. Emotional lang yung kapatid. Kahit na maraming signs and wonders ang nangyayari, kung hanggang dito ka lang at di mo natagpuan the risen Christ, hindi ka pa po, wala pa po sa iyo yung pong katotohanan hinggil sa bagong tipan. You are always, tayo po ay naglalakbay pa rin, nadala-dala ang lumang tipan, na ito ay bumulag sa kanyang mga bayan at bubulag sa mga tao kapag hindi natin natagpuan the risen Christ. Kaya makikita po ninyo anong mangyayari kapag hindi natin natagpuan. Kaya kung ang bansa natin ay punong-puno ng mga kasinungalingan, pag-aaway dahil sa politics, ganon din ang sinasabing mga naglilingkod sa Diyos. Nagkakaroon po ng spiritual politics, hindi lamang spiritual, kundi ito po ay nagdadala ng hidwaan na sasabihin, kami ay nagpapatuloy, pero nawawala na yung iisang batas na ito ay sumasaklaw sa tunay na buhay ng iglesia, which is the law of love. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, love your God with all your heart and with all your strength, with all your soul and with all your strength. So, ibig sabihin, yung buong katauhan natin, kinakailangan may submit sa Panginoon because nang sabi niya na kinakailangan our whole being, pagkatapos na tatanggap natin yung kukumpleto sa ating mga buhay, which is the Holy Ghost, na ito ay nagpapakita that we are the living church. Ibig sabihin, itong buong pagkatao natin ay dapat mailagay under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Na yun sabi ng Panginoon, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ibig pong sabihin na kinakailangan lahat ay magkaroon ng oath-taking, na ito ay handa na tayo ay pumasok in the kingdom of Jesus Christ, bring our whole being under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. That is the church. Bakit? Dahil ngayong sinasabi ko na ang church ay yun yung tunay na mananampalataya, na may tunay na pananampalataya, hindi yung nakabasa sa Biblia at nananatili doon sa kanyang nabasa. Pastor, nung nalalangin, umiiyak lahat ng mga kongregasyon. That is emotional activation, hindi po spiritual. Maliwanag na mag-ingat kayo sa mga false prophet and false Christ. Ibig sabihin, mga tradisyon na ito'y nagtuturo hinggil sa Panginoong Hesus using the scripture. Nang sabi niya, mag-ingat kayo dahil they will perform great signs and wonders in order to deceive many, even the very elect. Kaya kung ikaw ay tagahanap ng mga himala ng physical na buhay, malilinlang ka, kapatid.
the manifestation. Dahil ang tunay na himala ng buhay ay yung katuparan ng layunin ng Diyos sa buhay natin to be a real church of the living God. That is the New Testament. Kaya yung umpisa ng New Testament ay yung nung pumunta ng Panginoong Jesus in the cross of Calvary. Matthew, Mark, Luke, and John, this is a part of the Old Testament. Dahil yung kanyang bayan, nung dumating ang New Testament, nung pumunta in the cross of Calvary, that was the time na ito na yung katuparan, the new covenant, a better covenant, to regenerate His people. To become a church, at ganun din po sa atin, kaya lahat po ng papasok in the kingdom of Jesus Christ ay matatawag na church dahil dito sama-sama ang lahat ng uri ng mga tao na ito'y kumilala sa ating Panginoon at sumuko sa Kanya being a living church. Kaya wala na po, hindi na po iba, wala na yung Hudyo, wala na yung Gentiles, wala na, kundi everyone is the church of the living God. Kaya nangyayari ngayon, politika. Taglay-taglay, ano ang mas mataas kaysa kay Jesus? Yung pangalan ng organization. Diba? Ang ginagawa ngayon, yun yung nangingibabaw kung sino yung mga mega church. Merong mega, merong yung napakaliit. Kaya makikita ninyo politics dahil once na ang dami-daming mga gawain dahil lamang sa mga hidwaan. At ang kaligayahan yung mga iba ay kapag nakikita nila na nawawala na yung mga member, tuwang-tuwa sila, nagtatagumpay na sila. Oo, nagtatagumpay si Satanas dahil sa kalooban ng tao. Pero tandaan po natin, na hindi po doon tinitingnan sa mga dami, kundi yung katotohanan na nagaganap. Na kahit na saan man kayo dako sa daigdig na ito, once we are all transformed to become a living church of God, then iisa po tayo, hindi nagkakaisa. Yun po yung New Testament. New Testament, ito na po yung umpisa ng last days. Kaya nga sinasabi ko na yung pag-ibig na lahat yung pagkatao, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, ibig pong sabihin, buong pagkatao natin ay kinakailangan ito ay nakapasailalim sa paghahari ng Diyos dahil sa pag-ibig natin sa Kanya. Pagka sinabing umiibig tayo sa Kanya, ibig pong sabihin, dito natin ginaganap yung Kanyang kalooban. Kaya nga, pananampalataya, yung tunay na church, ay sila yung may taglay na tunay na pananampalataya. Yung mga organization na ito ay nagtuturo hinggil sa Panginoon Jesus using the scripture, ay sila po ay hindi po pananampalataya, kundi paniniwala lang. Nalaman nila kasi, pero di nila nakilala the living God, the risen Christ. Bakit kailangan to love your God with all your heart, with all your soul? Dahil yung pananampalataya, if you are the church, ang ibig sabihin ng pananampalataya, kapag dumating na sa iyo, the Spirit of promise, which is the Holy Ghost, siya na yung makikipag-ugnayan sa buhay na Kristo na nakatrono, at yung the Holy Ghost ay siya naman ang mag-reveal, magpapahayag sa iyong kaisipan yung mga bagay na kailangan mong sundin. Kaya pananampalataya, bakit? Dahil mula sa tinig ng Diyos, because of the Spirit of God, mula doon, plus your obedience sa mga tinig, that is faith. Kaya kung lagi kong sinasabi si Abraham, nung nagsalita ang Panginoon sa kanya na
Abraham, dalhin mo yung anak mo. Bukas, dalhin mo yung anak mo na pinakamamahal mong anak na si Isaac sa bundok Moria at ialay mo sa akin. Dalawang bagay ang pag-susundin niya. Kung susundin niya yung damdamin niya, na ito ang nangingibabaw sa maraming mga tao because of tradition, kung susundin yung damdamin, hindi niya masusunod yung tinig ng Diyos. Walang pananampalataya doon. Pero dahil siya po ay naniniwala doon sa salita na narinig niya, kahit na sa kanyang damdamin ay hindi po ito mabigat sa kanya, mas binigyan niya ng kahalagahan, the Word of God, na dito magpasailalim. Kaya 3 araw silang naglakad upang ialay si Isaac sa Diyos. Yun po yung pananampalataya. Pero kung hanggang doon sa nasusulat lang at dito ka ini-interpret mo yung mga kabutihan at mga bagay dito, wala pong pananampalataya doon. Kaya sabi ng Panginoon, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Yun po yung bagong tipan, kapanganakan ng church. Kaya kinakailangan mapag-alaman natin dahil ang dami-dami natin tinutukoy ng mga church. Makikita po ninyo ang turo ng tao kung ano-ano ang mga ipinaparating sa mga tao. Kaya sasabihin nila, ano kayo? Pastor, sabi nila nag-attending kami, born again kami. Makita ninyo ang turo ng tao. Yung born again sa mga Israelitas lang po. Pero tayo ay hindi po, kundi being a church, we need to be born in the kingdom of God. Not again, dahil di naman tayo galing sa Kanya. Tayo mga Gentile by nature, Ephesians chapter 2, verse 11 to 13, na tayo po ay hindi kabilang sa Commonwealth of Israel, mga taong ipinanganak sa daigdig na ito, walang Diyos at walang pag-asa. Kaya ang pag-asa lamang po natin ay kung tayo'y susuko sa Kanya at tayo ay makibahagi doon sa Kanyang layunin, sa Kanyang panimula na being the Alpha and the Omega, na ito yung babago sa kasaysayan ng lahat ng mga tao sa buong mundo, dito pa lang tayo magkaroon ng buhay na pag-asa. Pero kung hindi, wala na. Ultimatum, sa impyerno po ang ating pong destiny, being a Gentile by nature. Ibinukas ng Diyos yung pagkakataon, pero kinakailangan tayo po ay matransform, being a living church. Pagka living church ka, ibig sabihin, ikaw dito ka makikita ng Diyos, yung ikaw yung kanyang kaluwalhatian, the glory of God. Because the church is the glory of God. So yun po yung buhay na iglesia. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, ang masasabi ko lamang po, bitawan nyo muna yung kaalaman ninyo hinggil sa Scripture. Hanapin po ninyo ang buhay na Kristo at hayaan nyo na siya po ang magdala ng katotohanan sa inyo. Dahil kapag kawala, hindi po nagkaroon ng manifestation, the spirit of promise, hindi po natin mauunawaan hinggil the mystery in the kingdom of God. Because only the church, the real church, ang nakakaunawa at nakakaalam hinggil sa mystery in the kingdom of God. Dahil ang sabi ng Panginoon, anong sabi niya? Salamat Ama, Luke chapter 10. Dahil sabi niya, itinago mo ito mula sa mga matatalino, ngunit ibinukas mo ang lahat ng ito, sabi niya, sa mga sanggol o mga mangmang. Kaya sabi ng Panginoon ni Pablo, pinili ang Diyos ang mga mangmang upang hiyain ang mga matatalino. Bakit mangmang? Kasi hindi po natin kinilala ang Diyos dahil sa kaalaman natin, kundi kinilala natin dahil natagpuan natin siya.
Magkaiba po yun. Yung kinikilala mo dahil nalaman mo from the Scripture. Kaysa yung natagpuan mo siya upang makilala mo bilang tao, the living God. Kaya yun yung sinabi niya na you shall be witnesses unto me. Tayo ay magwi-witness to a real person. Hindi doon sa Scripture. Dahil yung Scripture, ang sabi ng banal na kasulatan, Christ is the fulfillment of the Scripture. At siya yung magsasakatuparan sa atin. Ang tayo lang ay dalhin natin the gospel of Christ. Kaya nga sinabi doon sa Matthew chapter 24, that the gospel of the kingdom shall be preached to all the world as a witness to all nations, and the end shall come. So the gospel is the real church, the gospel of the kingdom. Hindi po yung mga tao na magre-rebelde at magtatayo ng gawain, hindi po yon. Dahil hindi po sila namumuhay doon sa batas ng pag-ibig ng Diyos, kundi sa sarili nilang objective at sarili nilang gain. Ang church na tinatawag ay iisa. Walang hidwaan. Ang may hidwaan lamang ay yung mga tao na wala pa sa presensya ng buhay na Diyos. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, ito po ang katotohanan hinggil sa bagong tipan, the New Testament. At inuulit ko po, Old Testament is the Scripture. Plus yung mga nasusulat na binabasa natin, kapag walang katuparan, hindi po nagkaroon ng katuparan ang plano ng Diyos, ito po ay magsisilbing Scripture lamang. But the Scripture, sabi ni Pablo maliwanag, na ito ang ating schoolmaster to bring us into Christ, the risen Christ. Kaya dito po ninyo makikita na kapag tayo po ay tunay na church, hindi na po ang inyong ipinapangalandakan at ipinagyayabang ay yung organisasyon na kinabibilangan ninyo. Hindi na po. Kundi ipinapangalandakan natin na tayo ay iisa kay Kristo. Dahil doon sa flesh and blood, turo ng flesh and blood, kaya nangyayari. Ang dami-daming pumupunta, nagkakaroon ng mga sasabihin, evangelistic campaign o ano pa man, pero iisa lamang ang tanging nais ng Panginoon na maisaayos yung heartbeat ng Diyos nang sabi na maging isa sila, kagaya natin na iisa Ama. Ito yung church na tinatawag. Ito yung tupa ng Diyos na ang shepherd is the risen Christ. Kaya pagsalitang church, kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po sa bibig, kundi sa buhay. Kaya yun lamang po at inuulit ko po, pagkatapos na malaman natin, mabasa natin ang Scripture, at alam natin na ang buhay na Kristo ay nandito sa mundo because He is an omnipresent God. Kailangang hanapin natin, katagpuin. Pero kung tayo ay bilanggo hinggil sa kaalaman, doon sa Scripture, hindi ka karapat-dapat na magiging kabahagi sa kanyang kaharian. Dahil yun lamang mga tao na ito ay they consider themselves as good as dead. Here on planet Earth, sila yung hinahangad ng Diyos na makapiling mula rito hanggang sa eternity. The church, the living church, which is, ito po yung larawan ng bagong tipan. Carrying the gospel of Jesus Christ.
So magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos at patuloy na mag-aaral tayo at patuloy na pabalik-balikan natin ang lahat ng mga katotohanan na ito dahil bawat araw na magdaan, bawat naririnig natin kung hindi tayo nakapokus sa Kanya at hindi nagkaroon ng katuparan sa buhay natin, darating siya sa pagkalimot. At doon sa desisyon natin, sa patuloy na paglalakbay natin in the presence of God, ay tayo po ay mahihiwalay. Dahil ang tanging panatili lamang sa atin sa presensya ng buhay na Diyos ay kapag ang Kanyang the Spirit of Promise ay naidabit na sa atin. Pero kailangan, we need to surrender our whole being under the presence of the risen Christ. Magandang araw sa inyo lahat. Father, we thank you for this day. I pray, Lord, to bless everyone. At lahat ng mga katotohanan, Panginoon, na ito'y nahayag. Although, I believe, Lord, God Almighty, na hindi kasing ganda ng mga pananalita ng mga tao, Panginoon, na nanduroon ang kanila pong karunungan. Ngunit alam ko po na ito, Diyos, ay magdadala ng buhay na katotohanan sa sinuman. Nakarinig nito sa pagkahihimpapawid ng katotohanan na ito, lahat ng mararating, I declare, Lord, na kalakip ng apoy sa kanila ay papasok at ito, Diyos, ay manunuot sa kanilang kalamnan ngayon at magpakailanman. Dalangin ko po na sinuman ang makakatanggap, Panginoon, ng this reality of the New Testament, Panginoon. I pray that your unconditional favor abide them continually up to the end of time. Father, we thank you. We give you praise. We give you glory, Lord. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.